handog ng ating mga pagsamba sa Kanya at patuloy po nating kilalanin na ang ating Diyos na nagbibigay sa atin ng buhay, hininga at lakas. Salamat sa Panginoon. Pwede po bang palapakan po muli natin ang ating Panginoong Diyos? Amen. Praise God. Thank you, Jesus. At kanina, first service natin, praise God, marami pong guest. Salamat sa Panginoon. At sa ngayon, kanina marami ding mga nanay, mothers. Ngayon, pwede bang makita yung mga nanay ngayong hapon? Pwede ba makita yung kanilang mga kamay? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Praise God. Salamat sa Panginoon. At marami pong tayong nanay na kasama. Patuloy po natin ipag-pray. At ang Diyos ay patuloy po tayong pagpalain. Para po sa salita ng Diyos, amen. Welcome din po pala yung mga kapatiran natin sa hapon na ito. Yung mga nasa malayo, sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang probinsya, maging po yung nasa iba't ibang bansa, mga kapatiran po natin na nag-migrate. Welcome po. Salamat po sa pakikisa sa ating pagsamba sa Panginoon via our live streaming sa ating pong online service. Salamat po sa Panginoon. At pagbati na rin sa lahat ng mga nanay na narito sa ngayon at lahat po na naka-tune in sa ating online service. Praise God. At manalangin po tayo sa hapon na to, maging sa mga nanay na nagse-celebrate ng kanilang special day, Mother's Day. Let's pray. Dakilang Diyos, salamat po Panginoon. Muli sa araw na ito na pinagkaloob mo, this day, Sunday, Lord. Your day, Lord, wherein we can gather together and, Lord, express our love and worship. Lord, our honoring to you, God. Lord, that you are the giver of life, the author of life and giver of strength, breath, in even, Lord God, Jesus, at the length of our days. Salamat po, Panginoon. At also, we pray, Panginoon, sa mga nanay na narito, maging po yung mga nasa tahanan, Lord, sa iba't ibang lugar, at nasa malalayo, but Lord, kasama namin sa pagsamba sa iyo, Lord, through online service. Lord, blessing mo, especially sa mga nanay na ito, na igawad mo ang mga biyaya na ukol sa kanila, sa pagiging nanay, Panginoon. Higit silang ngang pagpalain, Lord, na nanggagaling sa inyo. Mapagpala mo rin po ang iyong mga salita na patuloy na nagbibigay ng sigla, lakas, tibay, at spiritual na buhay sa amin, Panginoon. Pag-asa, Lord, at tuwing napapakinggan namin na nagbibigay ng encouragement and, Lord, strength sa amin, lalo na, Panginoon, Lord, sa aming mga spiritual life. Father, we thank you in the name of your Son, Jesus Christ, our Lord. Ito pang aming dalangin. Amen. Amen. Praise God. Para po salita ng Diyos, makipagbukas po kayo sa akin. Dito po sa sulat ni John. John chapter 12, babasahin po natin in verse 27. At sundan niyo po sa inyong Bible. At masusundan din po natin dito sa ating screen. Okay, sundan niyo po. Sa Tagalog, babasahin ko sa Tagalog Popular Version ng Bible. Ang sabi po, sabi ni Jesus, ngayon, ako'y nababagabag. Sasabihin ko ba sa Ama, iligtas mo ako sa kahirapang daranasin ko? Hindi. Sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako naparito upang danasin ang kahirapang ito. Salamat sa Diyos. Praise God. Ituloy po natin sa 28. Ama, parangalan mo ang iyong pangalan. Isang tinig mula sa langit ang nagsabi, pinararangalan ko na ito at muli kong pararangalan.
Salamat sa Diyos, biyaya at pagpapala sa kanyang mga salita. At hango po dito sa ating binasa, ang tempo natin at title ng ating message ay ito pong Reasons the Lord Jesus Came. Mga dahilan na naparito si Jesus. Ang sabi po sa ating binasa sa verse 27, John chapter 12, kung inyo pong babalikan, ang sabi po dyan ni Jesus, okay. Sabi ni Jesus, "Now my soul is deeply troubled. Should I pray? Father, save me from this hour." But this is the very reason I came. The very reason that I came. Si Jesus ay merong very reason, pinakadahilan ng kanyang pagparito. At hayaan niyo pong ibahagi ko po sa inyo that three fundamental or basic or primary reason ng pagkapunta dito ni Jesus. Sinabi po ni Oprah Gail Winfrey. Sino po nakakakilala kay Oprah? Siya po ay nakilala sa kanyang pong talk show sa US. Yung Oprah talk show. At pero hindi lamang siya isang magaling na host. Isa din siyang actress, author, and TV producer. Kung saan sinabi niya po, "I am sure that everything happens." Sabi niya, that everything happens for a reason. Even if we are not wise enough to know it, there's always a reason to everything that happened. Amen. Si Jesus, He is a man of reason. Wala siyang ginawa, wala siyang pinuntahan na walang reason. At yung pagparito niya rito sa atin ay may reason. Alam ba natin yun kung bakit naparito si Jesus? Sa karamihan sa ating Kristiyano, meron tayong ilan. Mostly, isa lang yung alam natin kung bakit naparito si Jesus. Hayaan niyo pong ibahagi ko sa inyo ang mga reason na to kung bakit naparito si Jesus. Sa John 10:10, ito yung common na alam ng maraming Kristiyano. Reason kung bakit napunta dito si Jesus. Puntahan natin itong sinabi ni Jesus, sinulat ni John. In John chapter 10, in verse 10, ang sabi dyan ni Jesus, "The thief's purpose," yan, si Satan yan, the devil, "is to steal and kill and to destroy." Yan yung work ng devil. Pero sabi ni Jesus, "My purpose," meaning reason. Sabi ni Jesus, "My purpose is to give them a rich and satisfying life. A life that is in full." Buhay na ganap. Yan po ang mababasa po natin. Pag tinignan po natin sa New King James Version, life that is full. So, unang reason ng pagpunta ni Jesus dito is to revive. To revive us. Ano ibig sabihin ng revive o revival? To bring back the life. Para ibalik ang buhay. Siguro napatanong kayo, buhay naman ako May buhay naman ako. Kasi,
Alam natin kasing buhay, yung physical life lang. Yung meron tayo, this temporary, short life, this physical life. Yun lang alam natin eh. Ang buhay na dala dito ni Jesus, na nais niyang ibalik, revive nga eh, to bring back again. Ano bang buhay na yon? Ito yung buhay na galing sa Diyos. This is the life of God. Ito yung eternal life. Buhay na walang hanggan. And a rich and satisfying life. Isang buhay na ganap. Buhay na maginhawa. Buhay na kasaya-saya sa paningin ng Diyos. Kumusta po? Meron na ba tayong buhay na ganon? Kabaliktaran po yan sa buhay na meron tayo. Ano yung buhay natin? Temporary, short. Ano yung dala-dala ni Jesus? Gusto niyang ibalik? Yung everlasting, eternal life of God sa atin. Ito po yung ninakaw ng devil sa simula. Dahil sa kasalanan, pumasok ang kasalanan sa lahat. Lahat nagkasala at ang kamatayan. See? Yung original plan ni God sa atin. Yung everlasting life. Buhay na walang hanggan. Buhay na walang katapusan. Original plan ni God. Pero ninakaw ni Satan. Because of sin. Now, ibinabalik ng Diyos. Yan yung dahilan ng pagpunta ni Jesus to revive, to bring back life to us. Yun yung nais ni Jesus. Kaya nga po, ito, basahin natin yung sinulat ni Paul, ito si St. Paul in Romans 5:12. Tingnan po natin. Original plan ni God, original creation, walang kamatayan. Ang buhay ay walang hanggan. Sa paglikha ng Diyos, walang kamatayang pinag-usapan. Kaya na lang pumasok ang kamatayan. Nang magkasala, si Adam and Eve. At nagkaroon ng kamatayan. Sabi po, sinulat ni Paul, when Adam sinned, nang magkasala si Adan, sin entered the world. Pumasok ang kasalanan sa mundo. Adam's sin brought death. Ang kasalanan ni Adan, nagdala ng kamatayan. So death, ang kamatayan, spread to everyone. Kumalat ang kamatayan sa bawat isa. For everyone sinned. Sapagkat ang bawat isa ay nagkasala. So bawat tao, galing kay Adan, may daladalang sin nature. Tinatawag na Adamic sin. Sabi ng religion, original sin. So it's sin nature. Daladalang tao. Anong bunga? Kamatayan. So naging short. Nagkaroon ng due date yung life natin. Now, ito si Jesus. Pumunta siya dito. Alam niyo po, hindi madali para kay Jesus. Hindi lang siya pumunta rito at nag-iwan, oh, yan na yung buhay niyo, binalik ko. No. Sapagat ang requirement ng law is death, shedding of His blood. Ang sabi ng kautusan, there is no forgiveness of sin without shedding the blood. Kaya totoo, ginampanan ni Jesus. Totoong nabuhos, nabubo ang kanyang dugo. Nagdusa siya, naghirap. Pinagbayaran niya yung kamatayan, yung kasalanan at parusa na dapat tayo inako ng Panginoon para i-revive tayo. Muling ibalik, dalhin yung buhay na walang hanggan sa atin. Meron ka na ba noon? Sa tao, religion, pag may religion lang, okay na. Hindi na alam yung higit pa roon na kailangan ng tao. And take note, hindi reliyon ang kailangan ng tao. Bago pa man ipinanganak si Jesus, may reliyon na. The oldest religion, Judaism, founded by Moses. Religion ng mga Hudyo. Kasi Jesus, by religion, Judaizer.
Tinatawag yung mga sa reliyon ng Judaismo, tinatawag na Judaizer. Pero nakita ng Diyos, hindi sapat, walang magagawa ang reliyon para maibalik ang buhay na walang hanggan, ang kaligtasan sa mga tao. Nakita ng Diyos, it is His Son, Jesus Christ. Kaya nga po, very common word sa atin, John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, sa sanglibutan. Na anong ginawa ng God? John 3:16, pinadala niya, sinugo niya, ibinigay niya ang kanyang nag-iisa at bukod tanging anak, one and only Son, so that everyone who believes in Him, Jesus, will not perish, hindi na mapahamak, hindi na mabulok yung kanyang kaluluwa sa impyerno, but have eternal life. O, di ba? Ang tao buhay nga, yes, dahil may kaluluwa. Pero ang problema, yung espiritu niya patay. Dahil patay, he can't understand the things of God. He cannot do the things of God. Patay eh. Di ba ganun ang patay? Walang nagagawa. Kaya ang tao, walang nagagawa na kalooban ng Diyos. Religion, sa tao din yon. Pero the things of God, yung mga kalooban ng Diyos, hindi niya magagawa. At hindi niya maintindihan. Kahit ang Word of God, hindi niya maintindihan. Sinasabi po ni Paul, 1 Corinthians chapter 1. The things of God, 1 Corinthians chapter 1, the things of God can only be understood by the Spirit of God. Kaya ang tao hindi naintindihan yung Word of God unless na sila po ay makakilala sa Panginoon. So yung buhay na dala-dala ni Jesus, spiritual life. Gusto niyang i-revive yung buhay ng Diyos sa atin para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Para hindi tayo mapahamak, hindi tayo mabulok. Hindi tayo, ang tao hindi mamatay ng tuluyan sa kamatayang walang hanggan sa impyerno. Yun po ang hell. It's an everlasting death with Satan. Sa Diyos naman, everlasting life with God. So yung gustong ibalik ni Jesus. Paano magkaroon? Sumampalataya ka kay Jesus. Kaya kung sumampalataya ka sa Panginoon ng buong puso, you have that life, that everlasting life. And that is by His Word. Kaya nga po, mabasa po natin sa Ephesians chapter 2, verse 1 to 5. The Ephesian believers, yung mga Kristiyano, mananampalataya sa church ng Ephesus. Ang sabi po dyan, sabi sa verse 1, sabi po ni Paul, sulat niya, once you were dead, di ba? Sinong kausap ni Paul? Mga buhay, yung mga Kristiyano sa lugar ng Ephesus. Ang sabi diyan ni Pablo sa kanila, dati mga patay kayo dahil sa inyong disobedience, pagsuway, and your many sins. Ang many sins, sa isang word, ang tawag diyan, iniquities. Pag marami na yung kasalanan, that's iniquities, grabing kasalanan. So, ano sabi ni Paul? Dati tayo mga patay. Okay, dahil sa ating pagsuway at mga kasalanan. In verse 2, sabi po sa next verse, you used to live in sin. Ganon din tayo, di ba? Bakit? Ay, yung kasalanan ang nananalaytay sa atin. Kaya nga, namamatay because of sin. Yun din sinasabi ni Paul, you used to live in sin. Just like the rest of the world, katulad ng lahat, obeying the devil, the commander of the powers in the unseen world. He is the spirit at work in the hearts of those who refuse to obey God. Bakit may mga taong tumatanggi sa Word of God? Binabahaginan mo ng Word of God, ayaw. Binibigyan mo ng Bible, ayaw. Ini-invite mo sa Bible study, ayaw. Ini-invite mo sa church, ayaw. Bakit? Ano sabi dito? Yung devil, commander ng powers in the unseen world, at work sa mga puso
at in the hearts of those who refuse. May working pala ang devil doon sa mga nagre-refuse to obey the word of God. Verse 3. Sa verse 3 ang sabi, so sabi yan, dati mga patay, ang sabi diyan, verse 3, all of us used to live that way. Sinasabi ni Paul, all of us, lahat tayo, sabi ni Paul, dati ganyan. Ganyan ang ating buhay. Following the passionate desires and inclination of our sinful nature. Oh, sinful nature, alin yun? Yun yung nanalaytay galing kay Adam. Nature, sinful nature. By our very nature, we were subject to God's anger, just like everyone. Kaya, sa ating pagkaroon ng sinful nature, subject tayo sa puot ng Diyos. Just like everyone. And verse 4, ang sabi diyan, but God is so rich in mercy, napaka-sagana ng Diyos na sa kanyang habag. He loves us so much. Inibig niya tayo ng husto. Sa verse 5, sabi po diyan, tingnan niyo po, verse 5, that even though we were dead because of our sin, even though we were dead because of sin, kahit na nga nung tayo'y mga patay pa dahil sa ating mga kasalanan. So patay saan? Buhay man sila. Sa kasalanan nga, in the spirit. Yes, buhay sila kasi yung kaluluwa, but their spirit is dead. Oo. Anong sabi dito? He gave us life. Oh, ito na yung dala ni Jesus. He gave us life when He raised Christ from the dead. It is only by God's grace that you have been saved. Oh, di ba? Sumampalataya sila sa Panginoon. Tinanggap nila si Jesus. Ito mababasa natin sa verse 8. Sabi po sa verse 8, kadugtong nito, ang sabi po, God saved you by His grace when you believe. So paano tayo maligtas? Believe in the Lord Jesus Christ. It is His by grace. Ang sabi diyan, naligtas tayo. Saan maliligtas? Sa kamatayang walang hanggan. Kasi naroon tayo eh. Oo. Pag tinanggap natin si Lord, sumampalataya tayo sa Kanya, tinatanggap natin yung life na dinala ni Jesus sa atin. Anong life? The life of God. That rich and satisfying life. Ganun na bang buhay mo? Pag tinanggap mo si Jesus, you have that life, eternal life. Kaya wala nang impyerno sa'yo. Wala nang eternal death. Wala na. We are saved. At pag tinanggap mo that si Jesus ngayon ora mismo, kung ngayon mo siya tatanggapin mo ang that eternal life, that life of God, at doon magsisimula ang rich and satisfying life kung mananatili ka sa Panginoon. Kaya sinasabi, manatili ka sa Panginoon. Kaya ba may mga Kristiyano, tinanggap si Lord. Bakit hindi naman maayos ang buhay? Kasi wala naman sa Panginoon. Hindi naman nanatili. Kaya hindi maranasan yung rich, satisfying life. Kung tinanggap mo na si Lord, o kung hindi pa, ito yung time. Tanggapin mo si Lord, sumampalataya ka sa Kanya. At kung tinanggap mo na si Lord, remain in Him. Manatili ka sa Kanya. Bakit? May nag-aantay sa'yo. Sa pagpapatuloy mo, andoon sa daan na inilagak ng Panginoon, that rich and satisfying life. Kaya sabi ni St. Paul, Colossians 2:6 ang sabi ni St. Paul, sa lahat ng sumampalataya, sa lahat ng tumanggap kay Jesus. Colossians 2:6, tingnan niyo po, sinulat na Paul, and now, just as you accepted Christ Jesus as your Lord, you must continue to follow Him. Oo. Dapat tuloy-tuloy ka sa Kanya. Tinanggap mo na siya. Ito yung problema ng ibang mga Kristiyano. Matapos tanggapin si Lord, ilang Sunday lang, tumigil na. Hindi nag-continue. Sabihin mo sa katabi mo, continue ka. Sabihin mo, may rich and satisfying life ka. Amen? Palapakan natin si Lord. Thank you, God. Ito ang nais po ni Lord.
na maranasan natin. Ito yung purpose niya kung ba't siya naparito. Napakahalaga. To revive us. To bring back that life. To return to life. Kaya yung wala pa sa Panginoon, hindi pa tumanggap, hindi pa sumampalataya sa Panginoon, may buhay sila. Oo, pero short and temporary. Earthly life. Natural and sinful life. Ang kailangan nila, life of God. That spiritual life, that is everlasting life. Amen. Kasama ng Panginoon. Yes. Sino pong merong buhay na ganyan? Amen? Palapakan po natin si Lord. Yan po yan yung unang ibig sabihin ng to revive. Sa Bible po, may dalawang ibig sabihin yan. Ng word to revive. Yung pagbabalik ng buhay galing sa Panginoon. Yung una, ito yung tinanggap mo si Lord, sumampalataya ka sa Kanya. Yung buhay na walang hanggan na ibinabalik niya, ipinagkakaloob sa atin. Ang pangalawang kahulugan nito, to bring back, na layunin ng pagbabalik ni Jesus is ito. Una, to return to life. Pangalawa, to bring back from inactive or unused state. To bring back from unused and inactive state. Sa Kristiyano, ito naman yung pangalawa, mga Kristiyano na to, mga anak na ito ng Diyos, meron na silang eternal, everlasting, yung life ni God nandun na sa kanila. But, sila ay natalian doon sa buhay na unused and inactive dahil po sa worldliness. Dahil sa mundo, yung life na meron sila sa harapan ng Panginoon ay inactive na at unused. Kaya't napakinggan nyo na yung simba uwi, simba o hindi, simba uwi, tayo upo, o hanggang doon na lang yung buhay nila. Bakit? Nahulog sila. Doon sa kalagayan ng buhay na, yes, now, naroon sa kanila yung life, that everlasting life. Ang problema sa mga Kristiyano ito, they become unconscious. Now they become unaware. Ganun yung kalagayan nila. Kaya ano yung nais ng Panginoon? I-revive sila. Parang ganito. Parang yung mga Kristiyano parang yung naturo ka ng anesthesia. Ano ba? Ano yung naturo ka ng anesthesia? Ano nangyayari? Nagiging unconscious, di ba? Inuoperan, hinihiwa, walang nararamdamang sakit. Marahil kung nakatingin siya, nakikita niya ang lahat ng mga bagay, pero wala siyang pakiramdam. Wala siyang alam. Unconscious eh. Ganun po yung nais ni Lord na i-revive. Purpose yun ni Lord. To bring to that life that is alive and active. Naranasan po ito ng church, ng isang church. Ganito ang kalagayan, yung state ng kalagayan ng isang church dito po sa Revelation chapter 3. Mababasa po natin in verse 1. Tingnan po natin ito. Sa Revelation chapter 3, in verse 1. Basahin po natin. Write this letter to the angel of the church in Sardis. So ito po ay Sardis Church. Tayo po ay City Hope Church. Ito po, Sardis Church. Tingnan niyo po. Ano ang sabi ni Lord? Si Jesus ang nagsasalita dito. Sinulat ni John. Sabi dito, this is the message from the one who has the sevenfold Spirit of God and the seven stars. So ito ay galing kay Jesus na mayroong sevenfold ng Spirit and the one who holds
the 7 stars. Anong sabi ni Jesus? Ay isang buhay. Buhay na church. Pero nang sabi ni Jesus, but you are... Ang sabi nila, buhay na buhay ka. Pero, sa paningin ko, patay ka. Sabi ni Jesus, see? Inactive. Ibig sabihin, unconscious. They have the life of God, but they cannot do the things of God. Kaya mga inactive, Christian nga, they have the life, pero hindi na dati naman nagde-debo, nagpipray, atin ang prayer meeting, lagi nagsisell group, masaya pag nagsisell group. Ba't ngayon wala na? Inactive na. Inactive state na. Unconscious na. Akala niya okay pa siya. Pero hindi na eh. Hindi na nga nagbabasang Bible, hindi nagpipray, hindi na umati ng cell group. Pag Sunday, kuminsan andyan, kuminsan wala. In unconscious spiritual state. Kailangan ng revival. Amen. Baka yung pinag-uusapan natin yung katabi mo. Tanungin mo, kailangan mo na ba ng revival? Pag hindi na yan umati ng cell group, sigurado ka. Tama ka, hindi ka nagkamali. Hindi na nagpipray, hindi nagdidebo, kailangan na ng revival. Reputation of being alive. Pero sa mata ni Jesus, you are dead. Kaya't anong sabi ni Jesus in verse 2? Sa verse 2, ang sabi ni Jesus, in the next verse, sa verse 2, okay, ano sabi ni Jesus? Wake up. Kasi nga, unconscious na spiritually. Unaware na. Unaware siya. Brad, sister, di ka na nagsisell group. Unaware na siya. May cell group naman. Unaware. Andyan lang ang Bible, hindi basahin. Unaware, unconscious. Ano sabi ni Jesus? Wake up. Strengthen what little remains. For even what is left is almost dead. Grabe, buti may natitira pa pero almost dead. I find that your action do not meet the requirements of my God. In one word, sinasabi ni Jesus, be revived. Sinasabi ni Jesus sa church ng Sardis, kailangan mo ng revival, Sardis Church. Ang City Hope kaya, kailangan ng revival. Amen. Hallelujah. Amen. Yes. Layunin nyo ni Jesus to keep that life of God in us active, to be used by God. Pero, ito yung magandang bagay, ano? Meron pang nalalabing buhay. Meron pa rin. Unconscious nga lang. Wala nga lang pakiramdam. Walang pakialam. Pero may pag-asa pa kasi meron pang konting natitira. Amen. Tingnan mo yung katabi mo, baka kailangan talaga yan ng revival, ng waking up. Tingnan mo. Tingnan baka kailangan na. Sayang naman, may nalalabi pa, pwede pa, may pag-asa pa. Meron pang little thing that remains. Amen? So, yugin mo yung katabi sa mo, revive tayo. Revive tayo. May pag-asa pa. Tingnan po natin yung verse 4. Pero sa Church of Sardis, hindi naman pala lahat. Sa Church of Sardis, meron palang iba, tingnan nyo po, yet, there are some in the church in Sardis. There are some, meron pa rin, hindi naman pala lahat sila unconscious. Meron palang iba, there are some in the church in Sardis who have not soiled their clothes with evil. They will walk with me in white, for they are worthy. Meron palang mga natirang some na worthy kay Lord.
Yung iba pala, naging unconscious because of evil. Yung iba naging unconscious because of evil. Kaya kung may mga evil na nangyayari, huwag kang pa-unconscious. Kung may mga nababalitaan kang bad news, bad things, bad testimony, may nakikita ka, napapatanong ka, Kristiyano ba siya? Ganyan ba ang Kristiyano? Ganyan ba magsalita? Huwag kang paapekto sa evil things na nangyayari. Sabi ni Paul, huwag kayong padaig sa masama. Yung ba kasi, yung nakikitang masama sa iba, nagpapadaig, nagbabackslide, nawawala. Kailangan ng revival. Amen? Sino nangangailangan ng revival? Amen? Mahirap aminin yun, unconscious nga eh. Amen? Pero may mga sign na nagpapakita na kailangan natin ng revival. Kung hindi na tayo nag-share ng ating faith, kung maraming mga good things na ginagawa si Lord sa life sa atin, yung goodness, yung mercy ni Lord, hindi man lang natin ma-share at may patutuo. We are unconscious sa goodness ni God. Unconscious na sa power ni God. Hindi tayo nag-share ng word. Hindi na tayo nag-i-invite. Sign ng unconsciousness. Kailangan ng revival. Amen? Tumayo po tayong lahat. Kung nararanasan mo to, madali kang maapektuhan. There are times na you become too emotional. Higit mong napapansin yung mga maliliit na bagay, yung mga worldly things. Hindi mo mapansin si Lord kahit andyan siya. Hindi mo na mapansin yung mga ginagawa niya. Kailangan mo ng revival. Speaking of revival, sinabi ni Paul, Ephesians 5:18, be filled with the Holy Spirit. Yung mga early Christians, kapag nanghihina sila, nadi-discourage, natatakot, lumalapit sila sa Diyos for revival. Naglalaan sila, nagbibigay ng oras, panahon kay Lord. In prayer, in worship, kinakatagpo sila ni Lord. Yung panghihina, pinapalitan ng lakas. Yung pagkatakot, pinapalitan ng tapang. They were revived. Alam niyo po, yung mga gumagawa ng kalooban ng Diyos, ng mga bagay na ukol sa Diyos, they are the revived people. Itong magandang bagay, pwede po nating hingiin kay Lord. Sabi mo, Lord, revive me, Lord. Revive us, Lord. Lord, bring us revival.